Nakahiga ka na bang alas 11 gabi pero hindi makatulog hanggang alas 3 ng madaling araw? Marami po sa inyo ang nagigising sa madaling araw at hindi na makabalik sa pagtulog. Hindi ba magandang araw po? Ako po si Dr. Nathan Gutierrez, Director ng Sleep Clinic at espesyalista sa neurology. 5 taon na ang nakalipas si Lola Maria Santos mula sa Cebu ang nagpunta sa akin. Sa loob ng 30 taon kumakain, siyang ang gamot sa tulog pero 2 oras lang ang natutulog niya bawat gabi. Mas 10,000 pisong unan halamang gamot meditasyon, lahat ay walang kwenta. Nalilito na siya sa pangalan ng kanyang apo at ang pamilya ay sumuko na at akala nila ay nagsisimula na ang dementia. Pero sinabi ko sa Lola na ilagay lang ang isang bagay na ito sa ilalim ng kanyang unan. Nang gabing iyon natulog si Lola Maria ng mahimbing ng 7 oras sa unang pagkataon, pagkatapos ng 30 taon. Pagkatapos ng 3 linggo tuluyan niyang tinigil ang pag-inom ng gamot sa tulog. Sinabi niya parang nawala ang pagkalabong utak ko at mas malinaw na ang memorya ko. Ang paraang ito na inirekomenda ko ay mas malakas pa kaysa sa 30 taon kong pagre-resetang gamot sa tulog. Ito ang pangunahing isa sa 5 pamamaraan na natuklasan ko. Sisimulan ko mula sa ika-5 pwesto at ipapaliwanag ko kung bakit ang unang pinakamalakas. Kung panorin niyo ang video na ito hanggang sa dulo, mawawala ang inyong insomnia sa loob ng 3 linggo at mahihimbing kayong matulog na parang nawawalan ng mali sa sandaling mahiga. Ang pag-subscribe at pag-like sa Alaga sa Katawan ay libre. Ay click lang ng isang beses para mabilis niyong matanggap ang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sa komento, pakisulat din kung anong oras kayo natutulog. Sige, simulan na natin. Una ang ika-5 pwesto. Lalo na ang ika-3 pwesto na ibabahagi ko ay dapat niyong malaman. Marami po ang hindi alam ito kaya nahihirapan sila tuwing gabi. Ang ika-5 pwesto ay ang piraso ng uling. Uling na ginagamit sa pag-ihawng karne o tamakayo. Ang malinis na hugas at tuyong pirasong uling. Mayroon po ba kayong karanasan na kapag natutulog kayo sa gabi ay biglang nagising dahil sa baradong ilong o dahil sa tuyong lalamunan kaya hinanap niyo ang tubig o parang may amoy na mula sa unan? Ito ang isa sa dahilan kung bakit hindi kayo makatulog ng mahimbing. Noong nakaraang taon si Lola Rosario Mendoza, 68 taong gulang mula sa Cavite ang nagpunta sa akin. Ang barado po ilong ko kaya nagigising ako sa gabi. Hirap akong huminga at kapag gumising ako sa umaga ay masakit ang lalaming. Pagkatapos kong suriin si Lola, wala siyang rhinitis o problema sa ilong. Bakit kaya siya nakararamdam? Nagapakabara? Ang problema ay ang hangin sa paligid unan. Kapag humihinga tayo, buong gabi nakakaroon ng moisture sa paligid ng unan, doon naipon ang alikabok at bakterya. Ito ang nakairita sa ilong at lalamunan at nakakaabala sa tulog. Parang natutulog ka sa isang seled na puno ng alikabok. Bakit epektibo ang uling? Ang uling ay mayroong daan-daang milyong maliliit na butas na hindi nakikitang mata. Kung iunat mo ang butas sa isang pirasong uling, ito ay kasinlaking 3 soccer field. Ang butas na ito ay sumisipsip ngang masamang amoy moisture at alikabok buong gabi. Parang may air purifier ka sa tabi ng unan. Sinabi ko kay Lola na linisin, hugasan at tuyuin ang piraso ng uling at ibalot sa malinis na panyo bago ilagay sa ilalim ng unan. Pagkatapos ng 1 linggo tumawa si Lola, kamangha-mangha po ang sarap ng pahinga ko at mahimbing ang tulog ko. Magaan na rin ang pakiramdam ko sa umaga. Mga kababayan, hindi lang si Lola ang ganito. Sa bawat 10 matatanda, 6 ang nagigising sa gabi dahil sa problema sa ilong o lalamunan. Karamihan ay iniisip na normal na lang dahil sa edad. Hindi po iyon totoo. Ang 1 piraso ng uling lang ang kailangan. Hindi gamot at hindi mahal. Sa palengke, 30 piso lang.
mas mura pa sa isang tasang kape. Napakadali rin ng paraan ng paggamit. Una, maghanda ng malilit na piraso ngang malinis na uling. Pangalawa, balutin ito sa manipis na panyo o tela upang hindi kumalat ang alikabo. Pangatlo, ilagay ito sa ilalim ng unan. Ang epekto ay tumatagal ng isang buwan. Pagkatapos ng isang buwan, palitan itong bago. May dapat tandaan, huwag direktang ilagay ang uling sa unan dahil maaring kumalat ang itim na pulbos, kaya balutin muna sa tela. At dahil sumisipsip itong moisture, ilantad ito sa araw isang beses sa isang linggo para mas matagal ang bisa. Pero hindi pa rin sapat ang uling lang, may mas malakas pang pamamaraan. Mula sa ikapat na pwesto ay talagang kamangha-mangha, lalo na ang una ng pinakamalakas na paraan na natuklasan ko sa loob ng 30 taon ng pagtrato sa 2,000 pasyente. Kung gagamitin niyo ng tama ito, mari niyong itigil ang gamo sa tulog sa loob NJ 3 linggo. Ano ang ikapat na puwesto? Ang ikapat ay ang 3 piraso ng pinatuyong jujube o red dates. Ang jujube na nilalagay sa samgyetang uiyon na. May karanasan na ba kayo na sa araw? Ay, okay lang. Pero kapat nahiga na, ay biglang dumating ang lahat ng alalahanin. Bukas ba? Okay ang check-up sa doktor. Kumusta na kaya ang mga anak ko? Magkano kaya ang bayarin sa bahay? Mahingay ang utak. Kaya hindi makatulog. Ganyan din si Lola Fe Santos, 71 taong, gulang mula sa Iloilo. Do sa araw ay wala akong problema, pero kapag gabi na ay nababalisa ako. Ang mga iniisip ay sunod-sunod at hanggang 2:00 ng madaling araw ay nakatitilang ako sa kisame. Wala namang anxiety disorder o depression si Lola. Bakit naman sa gabi lang dumadami ang mga alalahanin sa gabi? Ang ating isip ay 3 beses na mas sensitibo kaysa sa araw dahil tahimik ang paligid, malaki ang naging epekto ng malilit na alalahanin. Parang sa tahimik na silid mas malakas ang tunong orasan. Bakit epektibo ang jujube sa tradisyonal na gamot? Matagal nang ginagamit ang jujube bilang gamot na napapakalma ng isip. Sa agam may saponin at flavonoid ang jujube na natural na sangkap na nagpapakalma ng nerbiyos. Kapag umayat ng banayat ang matamis na amoy ng jujube, mula sa ilalim ng unan, tinatanggap ng ating isip ang signal na okay na ang pahinga at itigil na ang pag-alala. Parang nung bata pa tayo at hinaplos ng nanay ang ulo, natin nagiging kalmado ang kaluban. Sinabi ko kay Lola na ilagay ang 3 malinis na pinatuyong jujube sa maliit na pouch ng tela at ilagay sa ilalim ng unan. Pagkatapos ng 3 araw, tumawag si Lola. Dok, kamangha-mangha kapak na amoy ko ang jujube. Lumalambot ang kaloban ko. Nababawasan ang alalahanin at nakatulad Gifio sa 10 matatanda, 7 ang hindi makatulog dahil sa mga alalahanin sa gabi. Habang tumatanda, dumarami ang mga problema pero hindi nila alam kung paano ito kontrolin. 3 piraso ng jujube lang ang kailangan. Hindi gamot at hindi mahal. Sa palengke, 100 piso ang isang pack na sapat sa isang buwan. 100 piso kada araw. Madali rin ang paggamit. Una, maghanda ng 3 hanggang 5 malinis na pinatuyong jujube na walang uod. Pangalawa, ilagay sa maliit na pouch o tela. Pangatlo, ilagay sa ilalim ng unan. Kapag humina ang amoy, palitan ng bago. Karaniwan itong tumatagal ng 1 linggo hanggang 10 araw. Isang tip, gamitin kasama ang uling mula sa ika-5 puwesto para mas epektibo. Nililinis ng uling ang hangin at pinapakalma ng jujube ang isip kaya may synergy effect. Pero hindi pa rin sapat ang jujube. May mas malakas pa. Lalo na ang sinabi ko kanina na dapat niyong malaman, marami ang nahihirapan dahil hindi nila alam ito. Kapag alam niyo ang ikatlo, parang natutulog kayo sa gitnang gubat, sobrang kalmado. Ano ang ikatlong puwesto? Ang ikatlo ay ang mga piraso nga hinuki wood o cypress wood.
Hinoki-wood, ano iyon maaring itanong niyo? Ito ay mga piraso nga kahoy na madaling mabili sa palengke o supermarket ngayon. Tinatawag din itong hinoki. May karanasan na ba kayo nakapa na sa malalim na gubat ay lumilinaw ang isip at bumubuti ang pahinga? Ang amoy ng kahoy lang ay nakakapapakalma ng kaloban. Ito ay dahil sa phytoncides na inilalabas na puno upang protektahan ang sarili. Sa madaling sabi, ito ang natural na kalasa ng puno, pero para sa tao ito ay gamot. Si Lolo Ramon Cruz, 76 na taong gulang mula sa Davao, ang nagpunta sa akin. Do sa gabi ay barado ang dibdib ko. Mabilis ang tibok ng puso kaya hindi ako makatulog. Pagkatapos suriin, si Lolo normal naman ang kanyang puso. Bakit kaya ang problema ay stress? Ang tensyon sa araw ay sumasabog sa gabi. May dalawang switch ang katawan natin, ang switch ang tensyon at ang switch ang pahinga. Sa araw dapat nakon ang tensyon at sa gabi ang pahinga. Pero habang tumatanda nasisira ang switch. Kahit gabi ay hindi na knock-off ang tensyon. Bakit epektibo ang hinoki wood? Ang amoy nga hinoki wood ay may kakayahang pilitin ang tension switch na mag-off at ayon ang pahinga switch. Sa mga pag-aral, kapag naamoy ang hinoki, nababawasan ng kalahati ang stress hormones at nagiging stable ang blood pressure. Mas kahanga-hanga sa number sa mga taong nakaamoy ng hinoki ay bumababa ang heart rate mula 80 hanggang 60 beats per minute sa loob ng 30 minuto. Parang nagmameditate sa gubat. Binigyan ko si Lulong malit na pouch na puno na hinoki wood chips. Inilagay niya ito sa loob ng unan o sa ilalim kung saan nakadikit ang ulo. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik si Lolo. Do kamangha-mangha kapag naamoy ko gumagaan ang dibdib at nakakatulog ako. Parang natutulog ako sa gubat. Sa 10 matatanda, 8 ang hindi makatulog dahil sa tension sa gabi. Hindi nila alam kung paano mapawi ang stress na naipon sa araw. 1 pouch ng hinoki wood lang ang kailangan. Hindi mahal din. Sa palengke may 150 piso ang isang maliit na pouch. Kapag binili maaaring gamitin sa loob 6 na buwan, wala pang 30 piso kada araw. Madali ang paggamit. Una, bumiling maliit na pouch na punong hinoki wood cubes o kips. Pangalawa, ilagay sa loob ng unan o sa ilalim na bahagi kung saan nakadikit ang ulo. Pangatlo, kapag humina ang amoy, lagayan ng kaunting tubig para mabuhay ulit ang amoy. At sa komento, ibahagi niyo ang inyong masalubin. Sa ngayon, talong pamamaraan na ang naishare ko. Alin sa mga ito ang pinakagusto? Niyo, ang inyong opinion ay malaking tulong sa akin. Pero may ikalawa at una pa. Sa totoo lang ang 5 hanggang 7 ay preparation stage lang. Ang tunay na malakas ay ang 2 at una, lalo na ang una ang ibinigay ko kay Lola Maria. Ito ang nagbago sa 101 taong gulang na lolo sa loob ng 3 linggo. Ano ang ikalawang pwesto? Ang ikalawa ay ang roll towel. Towel ang ordinaryong tuwalya. Ang tuwalyang nasa bawat bahay. Pero hindi lang basta ilalagay. May karanasan na ba kayo na sa umaga ay masakit at naninigas ang lig, naninigas ang balikat kaya, hirap ikot ang ulo, parang masyadong mataas ang unan, kaya naikot ang lig. Ito ang dahilan kung bakit hindi kayo nakakakuha ng malalim na tulog sa gabi. Si Lolo Alfredo Reyes, 69 na taong gulang mula sa Maynila ang nagpunta sa akin. Dok, sa gabi habang natutulog ay sumasakit ang liko kaya nagigising ako. Sa umaga naninigas din ang balikat ko. Pagkatapos suriin, walang problema sa butong lee niya. Bakit masakit pa rin ang problema ay ang taas nga unan. Isa sa mga lihim na saning insomnia sa matatanda ay ang hindi angkop na unan. Kung masyadong mataas na ikot ang lig at nananatiling tense ang kalamnan ng lig at balikat buong gabi, parang natulog sa upuan. May mas malaking problema kapag naikot ang lig na haharangan ang daloy ng dugo patungo sa utak. Hindi sapat ang oxygen at nutrients kaya mabigat ang ulo at mababaw ang tulog. Parang kapag naikot ang hose hindi lumalabas ang tubig.
Bakit epektibo ang tuwalya kapag dinurok ang tuwalya at inilagay sa ilalim na bahagi ng unan perpektong sinusuportahan nito ang natural na curve ng lig? Nawawala ang tensyon sa lig at balikat, nagiging relax ang buong katawan at bumubuti ang daloyng dugo at oxygen sa utak, kaya lubos na bumubuti ang kalidad ng tulog. Sa numbers, kapatamaang suporta sa lig, tumataas ng 30% ang daloy ng dugo sa uta, parang nabuksan ang saradong daan. Sinabi ko kay Lolo na durugin ang isang ordinaryong tuwalya at ilagay sa espasyo sa pagitan ng unan at lig. Mula ng gabing iyon, natulog siya ng walang sakit sa lig. Do pagkatapos ng 30 taon sa umaga ay hindi na masakit ang lik ko. Magaan ang balikat ko. Sa 10 matatanda siya mang nahirapan dahil sa hindi angkop na unan. Kahit bumili ngang mamahaling unan ay hindi bagay dahil iba-iba ang habang lik ng tao. Pero ang tuwalya ay maaring i-adjust ayon sa katawan. Ito ang kapangyarihan ng tuwalya. Libre ito. Isang tuwalyang nasa bahay lang. Mas epektibo pa sa mamahaling customized na unan. Narito ang paraan ng paggamit. Una, durugin ang isang ordinaryong tuwalya. Simulan sa kapal na kasing kapal ng braso. Pangalawa, ilagay ang dating unan at ipasok ang tuwalya sa espasyo sa pagitan ng unan at lig. Pangatlo, humiga at ikot ang ulo sa kaliwa at kanan. I-adjust ang kapal ang tuwalya hanggang sa pinaka-comfortable ang lig. Ito ang pinakamahusay na customized na unan na walang gastos. Mga kababayan, hanggang ngayon ay 4 na pamamaraan na ang naishare ko uling Jujube Hinoki Wood at Roll Towel. Kahit ito lang ay makbabago na ng inyong kalidad ng tulog. Pero ang tunay ay ngayon pa lang. Oras na para sabihin ang una. Ang paraan kung saan tinigil ni Lola Maria Santos mula sa Cebu ang 30 taon niyang gamot sa tulo. Ito ang pinakamalakas na pamamaraan na natuklasan ko sa loob ng 30 taon sa pagtrato sa 2,000 pasyente. Ang una ay tiyak na nasa kusina niyo. Ano ang una? Ang una ay ang isang dakot na hilaw na bigas. Ang bigas na ginagamit sa pagluluto nganin o ang bigas na nasa kusina niyo. Parang inilagay sa bigas para sa unan, maaring isipin niyo. Hindi ito ay mas malakas pa kaysa sa mamahaling unan o gamot na nakakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang mali na push na ito en boot may 3 kahanga-hangang scientificong prinsipyo para malutas ang insomnia, una natural na acupressure effect. May holo na bahagi sa likod na likong saan nagtatapos ang buhok doon. Ay may mahalagang pressure point na tinatawa na Fenky o windpull point. Kapag nangangapal ito, nagdudulot na sakit ng ulo at insomnia. Ang matitigas na butil ng bigas ay natural na nagbibigay na acupressure sa bahaging iyong buong gabi. Nawawala ang pagkakapal sa lig at balikat. Pangalawa, nilalamig nito ang ulo. Ano ang pinakamahalagang sikreto ng mahimbing na tulog malamig ang ulo, mainit ang paa? Ang butil ay may malamig na katangyan. Sumisip-sip ito, hindi kinakailangang init na umaayat sa ulo at lig buong gabi na parang esponga. Pinipigilan nito ang sobrang init ng utak, kaya humihinto ang magulong iniisip at napupunta sa malalim na pahinga. Pangatlo, ang tunog na nagpapakalma ng isip. Ang tunog na saglit-saglit kapag gumagalaw ang ulo sa bigas. Ito ay gumagana bilang white noise na nagpapakalma nating utak. Parang tunog ng alon, ito ay monotonous at natural na nagpapakalma ng kalooban. Bakit ito ang una? Dahil ang ika-5 hanggang ika-4 ay nakatuon sa iisang problema. Uling sa hangin Jujube sa alalahanin Hinoki, sa tension tuwalya sa lig. Pero ang pouch ng bigas ay sabay-sabay na nilulutas ang 3 pangunahing sanhi ng insomnia, ang nangapal na kalamnan, ang init sa ulo at ang maingay na isip. Si Lola Maria Santos mula sa Cebu ang gumamit nito. Ang sikreto niya sa pagtigil na 30 taon na gamot sa tulog sa loob ng 3 linggo ay ang pouch ng bigas na ito.
Si Lolo Roberto Lim, 74 na taong gulang mula sa Palawan ay ganon din. Do sa loob ng 20 taon dahil sa sakit ng ulo tuwing gabi ay hindi ako makatulog. Pagkatapos bigyan ko siyang pouch kang bigas sa loob kang 1 linggo ay nawala ang sakit kang ulo at mahimbing siyang natulog. Do ano ito magic ba sa 10 matatanda lahat ay nakakaramdam ng epekto sa pamamaraan na ito dahil sabay-sabay nitong nilulutas ang 3 sanhi. Libre ito. Isang dakot na bigas lang mula sa bahay. Walang gastos. Narito ang paraan ng paggamit. Una, punuin ng 1 o 2 tasa ng hilaw na bigas ang malinis. Na-poach ang tela o medyas. Pangalawa, mahigpit na itali ang bibig upang hindi kumalat ang bigas. Pangatlo, habang ginagamit ang dating unan, ilagay ang pouch na ito sa espasyo sa pagitan ng lig at unan. Sa una ay maring medyo hindi comfortable, pero tisin lang ng 3 araw. Pagkatapos ng 3 araw kapag wala ito ay hindi na kayo makakatulog. Tip, gamitin kasamang 2 pwesto na rolled towel. Kapag sinuportahan ng tuwalya ang leak at inilagay ang bigas sa ibabaw, perpekto ang kombinasyon. At ilagay din ang lahat mula 5 hanggang 7 sa ilalim ng unan. Napakalakas ng synergy effect. Magkakababayan lahat ng 5 mula 1 hanggang 5 ay naiser ko na. Ngayon ay inyong turno na. I summarize ko ang 5 pamamaraan na ibinahagi ko ngayon. 5 nga pirasong uling. Nililinis nito ang hangin sa paligid ng unan para maging komportable ang ilong at lalamunan. Pinatuyong jujube, pinapakalma nito ang mga alalahanin sa gabi para maging kalmado ang isip. 2, hinoki wood pouch. Ipinapatay nito ang tension switch at ina-activate ang pahinga switch para mag-relax ang katawan. 2, roll towel. Sinusuportahan nito ng tama ang leak para maging mayos ang daloy ng dugo sa utak. Una, 1 dakot ng hilaw na bigas. Nagbibigay ito ang acupressure sa lig, nilalamig ang ulo at white noise effect para sabay-sabay nalutasan ang 3 pangunahing sanhi and insomnia. Ang 5 ito ay mga kayamanan na natuklasan ko sa loob ng 30 taon sa pagtrato sa 2,000 pasyente. Mas malakas pa ito kaysa sa mamahaling unan o gamot sa tulo. Pero halos walang gastos. Kahit lahat ay isa sa mas 10,000 piso lang, mas mahalagang pamamaraang ito ay hindi gamot. Binubuhay nito ang natural na kakayahan ng katawan natin na makatulo na mahimbing. Kaya walang side effects at lalong nagiging epektibo habang tumatanda. Simulan na ngayong gabi. Una, subukan muna ang una na pouch ng bigas. Pagkatapos ng 3 araw kong naramdaman, niyo ang epekto, idagdag ang 2 pwesto na tuwalya. Pagkatapos ng 1 linggo, ilagay na ang lahat mula 5 hanggang 7 sa ilalim ng unan. Siguradong magiging iba na ang tulog niyo. Isipin niyo ang sarili niyo pagkatapos ng 3 linggo. Kapanahiga ng 11:00 ng gabi ay agad na makatulog at hindi magigising hanggang umaga, sariwa at magaan ang pakiramdam. Malinaw na ang utak, bumalik ang memorya at buong araw ay masigla. Makakalaro sa mga po, makakatawa kasama ang mga kaibigan at makakapagbakasyon. Ito ang regalo na gusto kong ibigay sa inyo. Sa kabilang banda, kung wala kayong gagawin, ano ang mangyayari? Bukas ng gabi, ay nakatitik na naman sa kisame, pagod at sa susunod na linggo, ay ganun pa rin ang hirap. Habang tumatagal, lalong bumababa ang memorya at lalong nabibigat ang katawan. Ang pagpili ay nasa inyo. Pro nice, kung maging maayos kayo, kaya ginawa ko ang video na ito. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, pindutin ang subscribe button. Patuloy ko kayong bibigyan ng impormasyon para mapanatili ang inyong kalusugan mula sa alaga sa katawan. I like din para marami pang iba ang makakilala sa pamamaraang ito at pakishare sa pamilya at kaibigan.
Ang pag-share ng isa sa inyo ay maring magwakas sa isang gabi ng insomnia ng isang tao. Sa huli magiwan ng komento, isulat ang, "Today, I will start" o "Magsisimula ako ngayon." Ang simpleng linya na iyon ay pangako sa inyong sarili at magbibigay ng lakas ng loob sa iba. Buong puso kong inisuportahan ang inyong buhay na may malalim at mahimbing na tulog kahit anong edad. Magkaroon po kayo ng mapayapang gabi. Maraming salamat po.